Dito po sa mundo ng cryptocurrency ay madalas po nating marinig ang salitang FOMO or Fear of Missing Out na siyang nagiging sanhi ng mga biglaang desisyon sa pag-trade. Isa mong trader ang nawalan ng kanyang $27,000 na pondo o humigit kumulang nasa 1.5 million pesos po yan. Matapos po niyang ipalit ang kanyang 10,000 XRP sa 100 RLUSD. Isa po itong bagong stablecoin na inilaunch ni Ripple. Bakit nga ba ito nangyari? At ano po ang aral na makukuha natin dito bilang mga Pinoy crypto traders or investors dito sa Pilipinas? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisaan po natin sa kung ano ang XRP at ang RLUSD. Itong si XRP ay ang native currency po ng Ripple Network. Ginagamit ito para sa mabilis at murang cross-border transactions. Sa kabilang banda, ang RLUSD naman ay isa po itong bagong stablecoin na kamakailan lamang ay na-launch. Ang halaga po nito ay laging nakapeg o nakadikit po sa $1. $1. Ayan. Kaya hindi po ito volatile tulad ng ibang cryptocurrencies. Ngayon ay ano nga ba ang nangyari sa trade na ito? Dito pong nakalipas na December 17, 2024, ito po yung kasagsagan ng hype ng launching ng RLUSD. Ay meron pong isang trader ang nagpalit ng kanyang 10,000 na XRP para sa 100 na RLUSD. Sa mga panahong ito, ang halaga po ng 1 XRP ay nasa $2.71. Kaya ang 10,000 XRP ay may halagang $27,100. Ngunit dahil ang RLUSD ay isang stablecoin na nakafix sa $1 bawat isa, ang trader po ay nakatanggap lamang ng $100 sa RLUSD. Ngayon ang problema ay tila hindi naiintindihan po ng trader ang nature ng RLUSD bilang isang stablecoin. Ang hype at maling impormasyon sa market ang siyang nag-udyok sa kanya na mag-trade sa pag-asang tatas ang halaga ng RLUSD tulad ng ibang cryptocurrencies. Ngayon ay bakit hindi po investment opportunity ang RLUSD? Ayon po kay Ginoong David Schwartz, siya po ang CTO ng Ripple, ang RLUSD ay hindi po ito dinisenyo para maging investment opportunity. Stablecoins tulad po ng RLUSD, Tether or USDT at iba pang mga fixed value ay karaniwang nakapeg o nakadikit po ito sa fiat currencies tulad ng USD. Ang pangunahing layunin po ng RLUSD ay mapabuti ang liquidity at mapabilis ang mga transactions, hindi upang kumita ng malaki. Kaya sa kaso po ng trade na ito, ang trader ay tila nainganyo ng maling impormasyon gaya po ng rate na nakita sa Zaman Wallet na $1,200 para sa 1 RLUSD. Ngunit ipinaliwanag po ni Ginong Schwartz na ito ay dahil lamang sa isang maliit na order na hindi po kumakatawan sa tunay na halaga ng RLUSD. Kaya yan, kawawa naman po siya. Ngayon ay ano po ang aral dito? Una ay unawain po natin ang stable coins. Ang stable coin tulad po ng RLUSD ay hindi po ito tulad ng XRP, Bitcoin o Ethereum na may posibilidad na tumaas o bumaba ang kanilang halaga. Ang mga ito ay stable at lagi pong may parehong halaga sa fiat currency kung saan sila po ay nakapeg o nakadikit. Pangalawa ay iwasan po natin ang FOMO. Ang takot na maiwanan o makaligtaan ang isang malaking oportunidad ay madalas po na nagdudulot ng hindi po maingat na mga desisyon. Kaya bago po tayo mag-trade ay tiyaking nauunawaan po natin ang dynamics ng market at ang nature ng asset na ating binibili o binibenta. Pangatlo ay mag-research po tayo at saka mag-ingat. Mahalaga po ang sapat na kaalaman bago mag-invest o mag-trade. Basahin natin ang official na dokumento at mga announcement mula sa mga projects. At huwag po tayong basta maniwala sa hype sa social media o mga balita. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang ganitong mga pangyayari ay isa pong paalala na dapat po tayong maging maingat sa ating mga desisyon.
Dahil sa mabilis na pag-usbong ng crypto adoption sa Pilipinas, marami po ang maaring maingganyo ng hype o maling impormasyon. Ang kawalan po ng tamang kaalaman ay maaring magdulot po ito ng malaking pagkalugi, tulad po ng nangyari sa trader na ito. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang nangyaring ito ay isa po itong mahalagang paalala na hindi lahat ng bago at sikat na produkto sa crypto market ay oportunidad para kumita. Bilang isang crypto trader ay dapat po nating unahin ang pag-aaral at pag-unawa sa mga bagong teknolohiya o asset bago po tayo pumasok. Sa ganitong paraan ay maiiwasan natin ang mga pagkakamali tulad nito. At sa huli, ang pagiging responsable at maalam na investor ang siyang susi sa tagumpay sa cryptocurrency, trading or investment. Gamitin po natin ang mga pagkakamaling ito bilang leksyon para mapabuti ang ating mga diskarte sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.